Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang-alan. Tubong Bicol po ako. Sa ngayon ay kami lang ng anak ko ang magkasama. Ang aking asawa ay 1 taon nang namayapa. Galing ako sa marangyang pamilya at halos lahat ng bagay na gugustuhin ko ay nakukuha ko ng walang kahirap-hirap. Nga pala, ako ang panganay at si Amy naman ang bunso. Ngunit mayroon lang akong problema. At yun ay ang pagiging matapobre ng aking mga magulang. Kahit ang kapatid kong babae ay ayaw din sa ganong ugali ng mga magulang namin. Isang gabi, habang kami ni Amy ay nasa sala at nanonood ng pelikula, nang dumating sina mama at papa galing sa dinaluhan nilang pagpupulong. Amy, ano itong nabalitaan kong nakikipagkaibigan ka daw sa anak ng isa sa ating mga kasambahay? Galit na tanong ni mama. Ano namang pong masama dun, ma? Pabalang na sagot ng kapatid ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi kayo pwedeng makisalamuha sa mga katulad nilang mababang uri lamang? Wika ni mama. Bakit mama? Dahil ba mahirap lang sila at mayaman tayo? Kaya ayaw ninyo sa kanila? Sagot naman ni Amy. Oo. At isa pa, hindi lang yon ang Pinutol agad ni Amy ang sasabihin ng aming ina. Pwede bang tama na mama? Wala na kayong ibang sinabi ni Papa kundi ang layuan namin ni Kuya ang mga kaibigan namin. Galit na sumbat ni Amy. Isang malakas na sampal ang dumapaw sa pisngi ni Amy. Kaya nagulat naman ako sa ginawa ni Papa. Dahil sa unang pagkakataon ay nasampal niya ang kapatid ko. Anak, patawad kung nasampal kita. Hindi ko sinasadya. At hindi ko gusto ang sinasabi mo tungkol sa iyong mama. Sabi ni Papa pero nananatiling nakatingin si Amy sa kanya. Dahil lang doon ay nagawa ninyo akong sampalin. Ganun ba kabigat ang ginawa kong kasalanan para gawin ninyo sa akin ito? Umiiyak na sabi ni Amy, kaya agad ko siyang nilapitan. Anak, lahat ng ginagawa namin ng papa mo ay para din sa inyo. Malumanay naman na saad ni mama. Para sa amin o para sa inyo? Galit na sabi ni Amy. Sabay takbo paakyat sa kanyang kwarto. Kaya sinundan ko ito at dahan-dahan kong binuksan ang kanyang kwarto. At nakita ko ito na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Umiiyak kaya nilapitan ko ito. Amy, tawag ko sa kanyang pangalan. Bakit ganun kuya? Gusto ko lang naman magkaroon ng kaibigan. Simula kasi ng mga bata pa tayo ay pinagbabawalan na nila tayo na magkapagkaibigan sa iba. Umiiyak nitong sabi. Ay, hindi ko rin alam eh. Tanging sagot ko. Agad naman niya akong niyakap habang umiiyak. Simula ng gabing iyon ay naging malamig na ang pakikitungo ng kapatid ko sa aming mga magulang. Pero hinayaan ko na lang dahil sa iniisip ko na baka dala lang yun ang nagawa ni Papa. Ngunit naging mas malala na ang mga nangyayari. Naging matigas na ang ulo ng kapatid ko. Sinusuway na niya ang mga payo ng mga magulang namin at nagagalit na sa tuwing pinagsasabihan siya. Amy, pwede ba kitang makausap?
Sabi ko sa kanya. Para saan kuya? Tanong nito. Napapansin ko kasi na sinusumbatan mo na sina mama at papa. May problema ka ba? Tanong ko sa kanya. Alam mo kung bakit kuya? Nasasakal na ako sa ginagawa nila sa atin. Lahat na lang bawal. Ang gusto nila, sila ang nasusunod. Wala tayong kalayaan na mamili kung ano ang gusto natin. Halos lahat sila ang masusunod mula sa pagkain, damit, kaibigan. Iniisip ko minsan kung anak ba talaga nila tayo o hindi. Malungkot nitong sabi. Pero hindi sapat yan para sumbatan mo sila. Nawalan ka na ng galang sa kani. Agad nitong pinutol ang sasabihin ko. Bakit kuya? Dahil sila ba ang mga magulang natin? Hindi ko na pwedeng sabihin ang gusto kong sabihin. Ang tagal kong kinimkim ang galit at puot sa kanila dito sa dibdib ko. Kung sana sinabi nila kung ano ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang ganito sa akin. Baka sakaling naiintindihan ko pa sila, pero wala eh. Wala silang masabing totoong dahilan. Paliwanag nito sa akin at agad nang lumabas ng kwarto. Dala ang kanyang mga gamit. At saan ka naman pupunta? Pagalit kong tanong. Wala na kayong pakialam kung saan man ako pupunta. Sagot nito. Dahil sa galit ko ay hinata ko ito at sinampal sa kanang pisngi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking ginawa, Sir Casper. Agad namang tumingin si Amy sa akin na may galit sa kanyang muka. Pare-pareho lang kayo. Pagsisisihan ninyo ang lahat ng ito. Nanlilisik nitong sabi bago tuluyang umalis ng bahay. Tinawag ko siya ngunit hindi na niya ako pinansin pa. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa rin umuwi ang kapatid ko. Kaya sobrang nag-aalala kami sa kaligtasan niya. Hinanap namin siya pero hindi namin siya makita. Kung saan sana kami nakarating. Ngunit wala talaga kaming makita. Kahit na anino man lang niya. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ng anak natin, Roberto. Baka kung mapaano siya. Sabi ni Mama. Huwag kang mag-alala, Consuelo. Mahanap din natin siya. Wika naman ng aking ama. Ma, Pa, tutulong din po ako sa paghahanap kay Amy. Wika ko. Sige, pero mag-iingat ka anak. Tugon ng aking ama. 1 buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin namin nahahanap ang kapatid ko. Hanggang sa isang umaga. Nagkagulo ang mga kasambahay namin. Dahil may natagpo ang walang buhay ang isa sa mga naninilbihan sa aming sikyo. Ang nakapagtataka ay para itong walang dugo sa katawan at napakapayat. Halos butot balat na lang ito. Ayon sa mga pulis na nag-imbestiga, naubusan daw ito ng dugo. Pero wala silang masabi kung ano ang dahilan. Meron din itong sugat sa kanyang braso. Ngunit hindi ganon kalalim. Kumpleto din ang kanyang mga lamang loob. Kaya malaking palaisipan sa amin at sa mga pulis kung ano ang ikinamatay nito. Hindi pa man kami nakakalimot sa nangyari ay isa na namang bangkay ang natagpuan sa aming hardin. Katawan ito ng isa naming kasambahay. At sa para din sa unang biktima ang naging kamatayan nito. Palaisipan sa akin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa amin. Samantalang wala naman akong alam na nakaalita ng pamilya namin. Dahil sa mga nangyari ay mas lalong natakot ang mga katulong namin. Kaya naman yung iba ay umalis na. Araw ng Biyernes noon, pumunta ako sa pamilihan para mamalengke. Dahil natatakot ang mga katulong namin.
kaya ako na lang ang inutusan ni Mama. Habang namimili ako ng gulay ay isang ali ang lumapit sa akin. Nakaitim ito ng damit at may hawak na tungkod. Iho, tuklasin mo ang lahing pinagmula ng angkan mo. Dahil doon mo lang mahahanap ang kasagutan sa lahat ng problema mo. Maraming bagay ang nakaukit sa nakalipas na panahon. Ang hindi natin alam. Ngayon ay may mga bagay na hindi natapos na mga ninuno ninyo noon. At ang tanging makakagawa lamang noon ay kayong mga kalahi nila. Dahil kung hindi ay magpapatuloy lamang ang sumpa sa inyong lahi. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, ay kausapin mo ang mga magulang mo para matulungan kanila. Sambit ng matanda. Ha? Ano hong ibig ninyong sabihin, Nay? Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhang tanong ko. Hindi kayo ordinaryong mamamayan lang, kundi galing kayo sa ibang lahi. Tanging sagot nito. Magtatanong pa sana ako nang tinawag ako ng driver. Kaya tumingin ako sa kanya saglit. Paglingon ko sa kinaroroonan ng matanda ay wala na ito. Kaya lumingon ako sa paligid. Ngunit hindi ko na ito makita. Boss Alan, sino po ang hinahanap ninyo? Tanong ng driver ko. Wala po, Mang Gustin. Saad ko at saka nauna na ako sa sasakyan. Habang pauwi ay hindi ko mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng matanda kanina. Hindi ko lubos maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil sa sobrang pag-iisip ko ay hindi ko namamalayan na nakarating na kami. Kung hindi pa ako kinalabit ni Mang Gustin, ay baka nasa malayong direksyon pa rin ang utak ko. Pasensya na po, senyorito. Pero nandito na po tayo. Wika ni Mang Gustin. Agad naman akong bumaba sa sasakyan at diretsong pumasok sa bahay. Sinalubong naman ako ni Aling Rosa, ang mayordoma namin. Nay Rosa, nasaan po sina Mama at Papa? Tanong ko. Umalis sila kanina. Hindi ko po alam kung saan sila pumunta. Basta ang bilin po nila ay ibigay ko daw po sa inyo ito. Sabi niya. Sabay abot nito sa akin ng isang kwintas. Yun lang po bang sinabi nila? Tanong ko ulit. Sinabi po nila na 3 araw po silang mawawala. Tsaka mag-iingat daw po tayo habang wala sila. Saad nito. Sige. Sabihin mo sa lahat ng kasama natin sa bahay na pagsapit ng takip silim ay wala nang lalabas ng bahay. At isarado ninyo ng mabuti ang mga bintana at pintuan. Saad ko. Opo, senyorito. Sagot naman ito. Agad naman akong umakyat sa aking kwarto para tawagan si Mama. Ilang segundo ay sinagot naman ito ang kanyang telepono. O anak, bakit napatawag ka? Tanong niya. Ma, saan po ba kayo pumunta? Tanong ko. May pupuntahan lang kami ng papa mo na isang okasyon. Wika nito. Saan? Hindi ko natapos ang sasabihin nang bigla itong magpaalam sa akin. Nararamdaman kong nagsisinungaling si Mama sa akin, kaya hindi ko maiwasan na mag-isip na may itinatago sila sa akin. At iyon nga ang aalamin ko. Kinagabihan, nang masiguro ko na tulog na ang lahat ng mga kasama ko sa bahay, ay dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ng mga magulang ko. Pagkapasok ko pa lang ay tumambad sa akin ang isang malaking lumang litrato ng isang babae na may hawak na sanggol. Hindi ko alam pero parang may nagtulak sa akin para lapitan ko ito.
Sino kaya ito? Tanong ko sa aking sarili at tinanggal ko sa pagkakasabit. Pero nagulat ako dahil sa likod nito ay may maliit na butas at may nakalagay doon na isang maliit na kahon. Agad kong kinuha iyon at binuksan. Isang maliit na lumang libro ang aking nakita. Meron din akong nakita na isang bato na kulay itim. Binuklat ko ang libro pero hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon. Kaya kinuha ko na lamang ang kahon at lumabas na sa kwarto. Kinabukasan, naalimpungatan ako dahil sa malakas na katok mula sa labas ng aking kwarto. Kaya dali-dali akong bumangon at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Nanay Rosa na halatang hindi mapakali. Pasensya na kayo. Pero kailangan po kayo ngayon sa plantasyon. Natatakot nitong sabi. Bakit? May nangyari po ba doon, Manang? Tanong ko. Opo. Natagpuan pong wala ng buhay ang anak ni Mang Gustin. Senyorito, ano ba nangyari? Saad nito. Wala na akong sinayang na sandali. Dali-dali akong pumunta doon. Pagkarating ko roon ay naabutan ko ang mag-asawang Mang Gustin na umiiyak sa harap ng bangkay ng kanilang anak. At nang makita ako ng asawa ni Mang Gustin ay agad itong lumapit sa akin. Ano bang merong sumpa kayo? At bakit pati anak ko ay nadamay? Saan na ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko? Wala siyang kasalanan pero bakit siya pinatay? Sigaw nito at inawat naman siya ni Mang Gustin. Sana lang, Boss Alan, magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Pati na rin ang naunang dalawang namatay. Wika ni Mang Gustin. Para akong lantang gulay nang makauwi ako sa bahay. Napakasakit para sa akin ang nangyari. Alan, ayos lang po ba kayo, senyorito? Tanong ni Rosa. Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa amin, Nay? Nay Rosa, sabihin niyo nga sa akin, may sumpa ba talaga ang pamilya namin? Umiiyak kong sabi. Pasensya na pero hindi ko masasagot ang tanong mo. Tanging mga magulang mo lang ang nakakaalam ng katotohanan kung ano ang pumabalot na misteryo sa pamilya ninyo. Malungkot nitong sabi. Tama po kayo, Nay. Kaya kailangan kong makausap sila sa lalong madaling panahon. Saad ko. Halos mabaliw na ako sa mga nangyayari. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. 3 tao nang namatay sa 2 gabi at lahat sila ay mga trabahador namin sa plantasyon. Kaya nung makauwi ang mga magulang ko, agad ko silang kinausap. Ma, Pa, tapatin niyo nga ako. May sumpa ba ang angka natin? Diretsa ang tanong ko. Ano bang sinasabi mo, anak? Nauutal na sabi ng aking ina. Huwag na po kayo magkaila dahil alam ko na po ang totoo, ma. Kunwaring sabi ko. Agad na bang nanglaki ang kanilang mga mata? Paano mo nalaman, anak? Tanong naman ni Papa. Hindi na po mahalaga kung saan ko nalaman. Ang gusto ko lamang po ay sa inyo mismo manggagaling ang lahat. Saad ko. Ang alam ko lang ay isinumpa ang pamilya natin dahil sa hindi pinakasalan ni Minandro si Auring. Wika ng aking ama. Sino si Minandro at Auring? Tanong ko. Si Minandro ay ama ng lolo ko. At si Auring naman ang babaeng ipinagkasundo sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi pumayag si Minandro dahil may nobya na ito na si Coring. At yun ang lola ko. At sa pagkakaalam ko ay hindi natuloy ang kasal nila Minandro at Auring. Kaya naman galit na galit si Auring kay Minandro. Kaya isinumpa daw niya ito.
dahil lahat ng babae sa angkan ni na Menandro at Kuring ay dadapuan ng isang kakaibang sakit na hindi magagamot ng siyensya at ang sumparaw ng ito ay magpapatuloy sa bawat henerasyon. Mahabang paliwanag ng aking ama. Ano pong sumpang iyon, Papa? Tanong ko. Ang pagiging hayok sa dugo at lamang loob ng tao. Malungkot na sabi ni Papa. Di ba ang sabi ninyo na lahat ng babae na nanggagaling sa lahi ni Menandro ay isinumpa? Ibig sabihin nito ay isinumpa rin ang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang magsalita ang aking ama. Oo anak, nakayukong sagot ni Papa. Wala po bang ibang paraan para maalis ang sumpa pa? Tanong ko. Ang sabi nila meron daw. Kailangan daw hanapin ang isang mutyang nakatago sa bundok ng Sierra Madre. Ngunit pakailang beses na akong nagpabalik-balik sa bundok na iyon. Pero wala pa rin akong nakikitang mutya. Wika nito. Dagdag pang saad ng aking ama. Makikita lamang iyon sa tuwing nagtatagpo ang buwan at araw sa kalangitan. Iyon lamang ang pagkakataon na makikita ang mutyang makakapagkalas ng sumpa sa aming angkan. Anong mutya po? Tanong ko ulit. Hindi ko rin alam anak. Maikling sagot nito. Dahil sa mga nalaman ko ay nabuo sa isip ko na hanapin ang mutyang sinasabi ng aking ama. Kung yun lang ang tanging paraan para maalis ang sumpa sa kapatid ko, ay handa akong suungin at sumaba kahit gaano pa kahirap at katagal. Kahit buhay ko pa ang nakataya. Martes ng umaga, natagpuan ang bangkay ni Mang Gusten. Halos mahimatay ang aking ina nang malaman niya. Dahil doon ay mas tumindi ang galit ng asawa nito sa amin, na halos isumpa niya kami sa tindi ng galit at sakit na nararamdaman nito. At nagsimula na kaming layuan at pag-uusapan ng mga tao na nakapaligid sa amin, na para bang may sakit kami sa katawan na nakakahawa sa iba. Pati ang mga nagtatrabaho sa plantasyon at palayan namin ay nagsialisa na dahil sa takot na baka magaya sila sa sinapit ng mag-ama. Sa loob lamang ng isang linggo ay hindi na mabilang ang bangkay na natatagpuan sa sakahan at plantasyon. Kaya pati mga kapulisan ay nanghihinala na rin sa amin. Malakas daw ang kutob nila na isa sa miyembro ng pamilya namin ang may kinalaman sa mga patayang nangyayari. Pati yung mga kasambahay namin ay 3 na lang ang natira. Kaya wala na kaming magagawa kundi hayaan ang mga itong umalis. Araw ng Sabado nang magpaalam ako sa mga magulang ko na aalis para puntahan ang bundok na sinasabi ng aking ama. Ma, pa, aalis na po ako. Paalam ko sa mga magulang ko. Sige anak, mag-iingat ka. Dahil sa napakadelikado ang gagawin mong ito. Wika ng aking ama na sinang-ayunan din naman ng aking ina. Sa pagdaan ng mga oras ay mag-isa ko ngang binaybay ang kahabaan ng daan. Nang sa walang ano-ano ay may biglang lumitaw sa harapan ko. Kaya inihinto ko ang sasakyan, tsaka galit na lumabas. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ko. Nang lumingon sa akin ang matanda, ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kong siya ang matandang nakausap ko sa palengke. Ano pong ginagawa niyo dito? Takang tanong ko.
Narito ako para samahan ka, sagot niya. Ano po? Sa garalgal na boses ay muling sinabi sa akin ng matandang sasamahan niya ako sa pupuntahan. Dahil sa iginiit talaga ng matandang sasamahan niya ako, kaya't wala na akong nagawa pa, kundi ang isama siya sa pupuntahan ko. Mawalang galang na po. Itatanong ko lang sana kung ano po ang pangalan ninyo. At saka paano ninyo nalaman ang tungkol sa sumpa ng pamilya namin? Tanong ko. Ako si Anita. Isa akong albularya. Nakikita ko ang mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nararamdaman ko din kung ang isang tao ay may masamang balak o di kaya may sumpa itong dala-dala. Sagot nito. Dahil sa sinabi nito ay napatahimik ako at iniisip ko na baka may balak siya sa akin ng masama. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang maglala. Wala akong binabalak sa iyong masama. Narito ako para tulungan ka na lutasin ang problemang kinakaharap mo at ng pamilya mo. Wika nito. Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Paano niya nalaman na pinaghihinalaan ko siya samantalang hindi ko naman sinabi? Oo nga pala. Nakakabasa nga pala siya ng isipan. Wika ko sa sarili ko. Iho, malakas ang pakiramdam ko kaya huwag ka nang magtaka kung bakit alam ko ang lahat. Sabi pa nito. Dahil doon na hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano. Nag-focus na lang ako sa pagmamaneho habang ang matandang si Lola Anita naman ay nakapikit lang. Pero halatang hindi ito tulog. Matapos ang mahabang oras na biyahe, ay nakarating na rin kami sa paanan ng bundok. May mga bahay naman na nakatirik na gawa sa kugon ang dingding at bubong. Pero kakaunti lamang. Mga 6 lang ang bilang. Habang bumaba kami ng sasakyan, ay napansin ko ang mga taong napapatingin at napapatitig sa amin. Na para bang ngayon lang sila nakakita ng ibang tao sa lugar nila. Huwag kang lalayo sa akin. Masama ang pakiramdam ko sa mga taong ito. Ani pa ng matanda. Kahit na natatakot ako sa sinabi ng matanda, ay pinipilit kong hindi magpahalata. Sabay na kaming naglakad. Nang mapadaan na kami sa mga nag-uumpukan sa tabi ng daan, ay nakita kong napapaatras ang mga ito. Bakit parang takot na takot sila sa atin? Tanong ko nang matapos namin silang lagpasan. Dahil nararamdaman nilang may tangan ako sa katawan. Wika nito. Ganun po ba? Maiksing saad ko. Tumango ang matanda at sinabihan akong bilisan na naming maglakad. Pasado 4:00 na ng hapon nang magsimula kaming umakyat sa bundok. Maliwanag pa naman sa mga oras na iyon. Kaya ipinagpatuloy na namin ang pagkakyat. Matapos ang mahigit ilang oras na lakaran, ay napagpasyan kong tumigil na muna kami. Gumawa ako ng apoy para naman sa ganun ay magkaroon ng liwanag. Tsaka ako umupo. Habang inililibot ko ang paningin sa paligid, ay napakadilim na at nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Wala kang maririnig kahit huni ng mga hayop na panggabi na nagdulot sa akin ng nakakakilabot na pakiramdam. Napapaisip pa nga ako nun na sa tandang iyon ng kasama ko ay kayang-kaya pa niyang umakyat ang bundok. Samantalang ako ay parang nangangatog ang mga hita ko.
Kakaiba ang gabing ito ha. Sambit ko sa isipan ko. Isang oras pa ang lumipas ay pagkaramdam ko ay may nakatingin sa amin. Muli kong iginala ang paningin sa paligid. Ngunit wala akong makita, kundi kadiliman lamang. Ilang sandali pang nakalipas ay may narinig akong boses. Boses iyon ng isang babae. Nang hanapin ko kung saan ang galing ang boses, ay nakita ko ang isang napakagandang babae. Nakangiti ito habang kinakawayan akong lumapit. Akmang tatayo na sana ako pero mabilis akong pinigilan ng matanda. Umiling-iling siya at nagwikang, "Huwag umanaw akong magpapalinlang." Bakit po?" tanong ko. "Hindi ka ba nagtataka? Papaanong napunta sa gitna ng kabundukan ng babaeng iyon?" Balik na tanong sa akin ng matanda. Doon pa lamang ako napapaisip at napasambit sa aking sarili na oo nga naman. Bakit ba hindi ko naisip kanina kung papaanong napunta ang dalagang iyon dito sa gitna ng kabundukan? Nang tignan ko muli ang babae, wala na ito sa kinatatayuan niya. Kaya naman inisip ko na lang na baka namamalikmata lang ako. Hindi ko na rin sinubukang tanungin ang matanda kung nasaan na o nakikita niya ba ang babae. Makaraan ang ilang saglit ay sinabi ko sa matandang iidlip na muna ako sandali. Tumango lang naman ito at hindi na muling nagsalita pa. Nang sa mga oras na iyon ay pagod at antok ang nararamdaman ko. Hindi ako kumain, pero hindi naman ako gutom. Matapos kong ipikit ang mga mata habang nakaupo at nakasandal sa malaking puno, ay hindi ko na namalayan pang tuluyan na pala akong hinatak ng antok hanggang sa nakatulog na ako. Subalit, isang tapik sa balikat ko ang siyang nagpagising sa akin. Nang idilat ko ang mga mata ko, ay nakita ko na naman ang dalaga. Pero sa pagkakataong iyon ay malapitan na. Hindi katulad kaninang nasa may kalayuan siya nakatayo. Maganda ang pagkakangiti niyang hinawakan ako sa kamay at inayang tumayo. Sa hindi malamang dahilan ay para akong nahipnotismo nang hawakan ako ng babae sa kamay. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng sinasabi niya. Para bang nablangko ang isipan ko. Dahil hindi man lang ako nagtanong o wala man lang pumasok sa aking isipang tanungin ang babae kung saan kami pupunta. Basta, naging sunod-sunuran na lamang ako sa babae nang hatakin niya ako. Hindi rin pumasok sa aking isipan kung nasaan ang matandang albularyang kasama ko. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay na gawa sa kahoy. May nakita rin akong matandang babae sa labas ng bahay. "Magandang gabi, iho." Nakangising wika ng matanda sa akin. Magandang gabi rin po." Walang emosyong tugon ko. Nagpakilala ang dalagang kasama ko bilang Marta. Tapos ay magiliw na inaya nila ako papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami sa loob, ay ipinaghain nila ako ng pagkain na iba't ibang uri ng putahe. May adobo, dinuguan, tinola, at marami pang iba. Kaya naman hindi ko naiwasang matakam. "Kumain ka na. Alam kong gutom na gutom ka na. Talagang inihanda namin ang pagkain yan para sa'yo," sabi ng dalaga. Dahil sa natakam ako ay ipinagsawalang bahala ko na lamang at kumuha na lamang ako ng isang sandok na dinuguan. Akmang isusubo ko na sana ito nang biglang bumukas ang pinto
at tumambad sa aming harapan ang matandang albularya. "Huwag mong kainin yan!" sigaw ng albularya. Agad namang nagsusumiksik ang dalaga sa sulok ng bahay. Kaya naman nang lalapitan ko na sana ito, ay bigla akong pinigilan ng matanda. "Layuan mo siya, Alan," sigaw nito. "Hindi sila tao. Isa silang aswang," dagdag nitong sabi at lumapit sa dalaga at saka nagsambit ng mga lingwahe na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang anyo ni Marta. Ang kaninang napakagandang mukha nito ay naging kulubot ang kanyang mukha at nagbabaga ang mga matang namumula na siyang ikinagulat at ikinapanghilakbot ko. Akmang tatakas na sana ang dalawang nilalang. Pero mabilis na iyong pinaghahampas ng bitbit na buntot pagi ng matanda. Habang patuloy lamang ito sa pag-uusal ng mga lingwaheng laban sa aswang. "Sa susunod, makinig ka at huwag kang basta-bastang nagpapaniwala sa mga nakikita mo. Talaga namang batang to. Nakakita ka lang ng maganda. Nakalimutan mo na kung nasaan ka." Wika pa sa akin ng matanda. Nang isa-isa niyang mapatay ng walang kahirap-hirap ang mga aswang. "Tignan mo ang mga pagkaing nakahain," aniya at iginaya ako papunta sa pagkainan. Nang tignan ko ang pagkain sa pagkainan, ay halos bumaliktad ang sikmura ko. Nang makita ko ang kaninang masasarap na putahe, ay naging nakakasulasok at nakakadiri. Sa kadahilan ng kitang-kita ng mga mata ko ang mga daliri at laman loob ng tao na inuuod pa ang nasa lamesa. Agad akong napatakbo sa labas dahil hindi ko nakayanan ang aking mga nakita. Sumunod naman ang albularya at narinig kong nag-usal muli siya ng orasyon. Tapos ay tinapik ng 3 beses ang balikat ko. Matapos gawin iyon ng albularya ay naging maayos naman ang pakiramdam ko. Sa isang iglap, ang kaninang pagsusukang nararamdaman ko ay bigla na lamang nawala. Sa seryosong boses ay sinabayhan niya akong magmadali ng sumunod sa kanya. Dahil hindi na kami magtatagal pa at kailangan na naming lumakad. Nagpasalamat at sumunod na nga ako sa albularya. Sa paglipas ng mga sandali ay nagpatuloy na kaming umakyat sa bundok. Habang patagal ng patagal ay nagiging mahirap ang daanan. Pero hanga ako sa matandang albularya. Dahil parang wala lang sa kanya ang dinadaanan namin. Na parang hindi ito matanda kung kumilos. Matapos ang napakahabang oras na pag-akyat, sa wakas, ay narating na namin ang pinakasadya talaga. Agad akong naghanap ng pwedeng palatandaan kung paano mahahanap ang nasabing mutya. Natatandaan ko ang sinabi ng aking ama na isa pang paraan para mahanap ko ang mutya. Ngunit hindi magiging madali iyon. At ang paraan ngang iyon na sinasabi niya ay siyang susubukan ko. Dahil sa napakatagal pang panahon kong hihintayin ko ang pagtakip ng pulang araw sa kalangitan bago magpakita ang mutya. O mag-abot ang buwan o ang araw. Hindi na nagsayang pa ng oras ang matanda. Agara na siyang nagsimulang mag-orasyon para lagyan ako ng puder sa katawan at sa bulak, upang sa ganun daw ay hindi agad ako magagapi kung sakali mang may makasagupa kaming aswang o iba pang elemento. Mabilis lumipas sa mga oras, hapon na naman.
Alan, iho. Maghanda ka dahil mamayang gabi ay kabilugan na ng buwan. Sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. At kinakailangang porsiguro kang makuha ang mutya upang sa ganon ay hindi ka matatalo ng mga masasamang nilalang. Wika pa sa akin ng matanda. Huwag ko kayong mag-alala. Simula nang umakyat tayo dito sa bundok, nakahanda na ako sa lahat ng bagay na maaaring mangyari. Saad ko. Talaga lang ha? Kaya pala kamuntikan ka ng mabiktima ng mag-inang aswang na naninirahan sa gitna ng bundok. Aniya. Teka sandali. Ito. Kunin mo muna itong libreto. Poprotektahan ka niyan sa mga kalaban mo. At saka itong buntot pagi ko. Gamitin mo ito. Wika pa nito. Nung sumapit na ang gabi, ay nagsimula na akong pumasok sa kuweba. Nagpaiwan naman sa labas ng kuweba ang albularya dahil siya umano ang magbabantay ng lagusan. Nang sa ganun ay walang ibang elemento o nilalang na makakapasok sa kuweba. Tahimik at ingat na ingat akong naglakad dahil baka mamaya ay makakabulabog ako ng mga elemento sa loob. Kahit na grabe ang kabog ng dibdib ko, ay pinilit kong nilakasan ang loob ko. Alang-alang sa pamilya ko. Kailangan kong maging malakas para sa kanila at para maputol na rin ang sumpa ng nakaraan. Sa pagdaan ng mga oras, nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong kumikinang na bagay sa unahang bahagi. Nagmadali na akong tumakbo at kinuha ang bagay na nakita ko. Subalit matapos ko iyong makuha ay bigla na lamang may malaking nilalang ang sumunggab sa akin. Walang tigil na pinagsasapak ako sa dibdib at hindi ako tinigilan hanggat hindi ko bibitawan ang mutyang nasa kamay ko. Kahit na halos sumuka na ako ng dugo sa kakasapak ng itim na nilalang, ay hindi ko talaga binitawan ang mutya. Sa halip ay nag-isip ako ng paraan at buong lakas na nag-ipon ng lakas. Pagkatapos ay malakas na sinipa ako ang nilalang at pilit na nagpupumiglas. Nang makawala ako sa nilalang, ay buong lakas na ginawaran ko iyon ng suntok. Gamit ang kamaong may hawak ng mutya ay walang tigil na pinagsusuntok ko ang nilalang. Hanggang sa tuluyan na iyon lumagapak sa lupa. Hindi pa man ako nakabawi ng lakas, ay may isa na namang nilalang ang sumagupa sa akin. Gaya ng nauna kanina ay ganoon rin ang ginawa ng itim na nilalang na nakasagupa ko. Gustong gusto nitong kunin ang mutyang hawak ko. Kaya naman hindi ako pumayag. Para hindi makuha ng nilalang ang mutya, ay sinubo ko iyon at inipit sa ilalim ng dila. Nang magawa ko iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay bigla akong nagkaroon ng lakas na para bang may malakas na boltahe ng kuryente ang bumalot sa buong katawan ko. Noong sinunggaban ako ng nilalang, ay wala man lang itong kabog-abog, ni hindi man lang ako natinag sa ginawa nitong pagsapak. Hayop ka! Hindi ako titigil hanggat hindi kita mapapatay. Animal ka. Lalabas akong buhay sa kuwebang ito at uuwi akong ligtas. Sigaw ko at walang sawang pinagsasapak ang aswang. Noong mapatay ko na ang nilalang, ay mabilis na akong tumakbo palabas ng kuweba. Sa bawat pagtakbo ko ay nararamdaman ko ang sunod-sunod na mga yabag ng paa na para bang marami ang nakasunod sa akin. Tinatandaan ko ang sinabi sa akin ng matandang albularya. Sinabi niya sa akin sa oras na mahawakan ko na ang mutya, ay tumakbo lamang ako ng tumakbo. Huwag akong tumigil hanggat hindi ako makakalabas sa kuweba. Huwag akong panghinaan at palagi kong itatak sa isipan kong
makakauwi ako sa pamilya ko ng buhay. Nang sa ganon ay hindi ako iligaw ng mga nilalang na humahabol sa akin. Yun nga ang ginawa ko, mga kaswang. Kahit natagaktak at naliligo na ako sa pawis, ipinilit kong huwag matakot. Nilakasan ko ang loob kong makakalabas ako sa kuwebang iyon ng ligtas. At iniisip ko ang pamilya ko, partikular na ang kapatid kong babae. Nagtagumpay nga akong nakalabas sa kuwebang iyon. Grabe yung tuwa na nararamdaman ko nun. Matapos ko ngang makuha ang mutya ay agaran na kaming umalis. Nang makarating kami sa bahay ay nadatnan ko ang aking inang umiiyak habang yakap-yakap ang larawan ng aking ama. "Mama!" Tawag ko sa kanya. Nang tumingin sa akin ang aking ina, ay nakita ko ang mga mata niyang namumugto na para bang wala itong tigil sa pag-iiyak. "Alan, anak." Tanging nasambit niya, sabay yakap sa akin at mas lalong umahagulgol ng iyak na siyang mas lalo kong ipinagtataka. "Bakit po kayo umiiyak, ma?" Tanong ko. Ang papa mo, wala na siya." Ani nito, sabay hagulgol muli. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko. "Teka, kailan pa, ma?" Naiiyak kong tanong. Huminto sa pag-iiyak ang aking ina at ikwento ang buong pangyayari. Matapos kong marinig ang isinalaysay ng aking ina, ay mas lalo akong nanlumo. Nang balingan ng aking ina ang matandang kasama ko, ay ipinakilala ko sa kanya ito. Sinabi ko rin sa kanyang si Manang Anita ang tumulong sa akin na makuha ang mutya. Kung kailan nakuha ko na ang kailangan ko para mabuo ulit ang pamilya natin. Tsaka naman nawala si Papa. Anong klaseng buhay ba to? Umahagulgol kong sambit. Wala na ngang nagawa pa ang aking ina, kundi ang yakapin na lamang ako. Sa pagdaan nga ng mga oras at medyo humupa na ang tensyon, ay kumain na kami. Nang matapos na nga kaming kumain ay kasalukuyang nagpapahinga at nagpapahangin sa balkonahe. Muling isinalaysay ng aking ina kung ano ang punot dulo ng ikinamatay ng aking ama. Galit at puot ang aking nararamdaman sa mga oras na iyon dahil sa pagkamatay ni Papa Sir Casper. Pagramdam ko ay para akong napilaya ng isang paa. Kahit kasi istrikto at matapobre ang mga magulang ko, ay mahal na mahal ko pa rin sila. Kaya naman hinding-hindi ko mapapatawad ang punyemas na kumitil sa buhay ng aking ama. Kailangan na nating mahanap ang anak mong babae, Alona, bago pa man mahuli ang lahat. Sabi ni Manang Anita na biglang sumulpot sa likuran namin. Ano ka ba, Anita? Balak mo ba akong patayin sa gulat? Inis na sabi ng aking ina, sabay hawak sa kanyang dibdib. Pasensya na. Hindi ko intensyon na gulatin ka. Hinging paumanhin ni Manang Anita. Pero saan naman natin hanapin si Aimee? Halos nahalughog na namin ang mga karatig lugar. Pero ni anino ng anak ko, hindi namin nakita. Wika ng aking ina. Nasa isang lugar siya. Isa itong lugar na hindi madaling puntahan ng mga tao. Kumbaga, liblib na lugar ang tinutukoy ko. Doon siya nagtatago. Wika ng matanda. At paano mo naman nalaman? Taas kilay na tanong ng aking ina at hindi siya kumbinsido sa sinasabi ng matanda. Magtiwala ka lang sa akin. Tutulungan ko kayong mahanap ang anak mo.
Siguradong sigurado akong naroroon siya sa lugar na sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag ka ng maraming tanong pa. Anya sa seryosong boses. Napagkasunduan na nga naming bukas na bukas ay hahanapin namin ang kapatid ko upang sa ganun ay matulungan namin ito sa lalong madaling panahon. Wala na ngang paligoy-ligoy pa. Kinabukasan ay umalis kaming tatlo para puntahan ang kapatid ko sa lugar na binanggit ng albularya. Inabot kami ng tanghali ay hindi pa namin natunton ang pinagtataguan ng kapatid ko. Habang naglalakad ay inililibot ko ang paningin sa paligid. Nakita ko ngang mga nagtataas ang kahoy at mga talahiba na ang mga nadadaanan namin. Wala na rin akong nakikitang mga kabahayan at puro matarik na ang dinadaanan namin. Sigurado ka ba na ito ang daan papunta sa pinagtataguan ng anak ko? Tanong ng aking ina nang magpahinga kami sandali. Malayo na tayo. Huwag ka nang magtanong pa ng magtanong. At darating din tayo sa pupuntahan natin. Tugon ng albularya. Sinong hindi magtanong ng magtanong? Pagod na ako sa kakalakad, hindi ako sanay na maglakad ng ganito kalayo. Hindi ko naman inaasahang napakalayo pala ng pupuntahan natin. Reklamo ng aking ina. Nakita kong nag-usal ng orasyon si Manang Anita at inihip iyon sa lalagyan ng tubig. Tapos ay inabot sa aking ina at sinabihan siyang inumin niya iyon para mawala ang pagod na nararamdaman niya. Inabot naman iyon ng aking ina at uminom na nga. Umanda ka talaga sa akin, Aimee, kapag nakita ka namin. Talagang kakalbuhin kita. Wala ka ng ibang ginawa kundi bigyan ako ng sakit sa ulo. Inis na wika ng aking ina. Sinabihan ko siyang wag na siyang magalit sa kapatid ko dahil wala namang may gusto sa mga nangyayari. Sa tingin ko naman, kahit ang kapatid ko ay hindi rin niya gusto ang mga nangyayari sa kanya. Sa ngayon, dapat tayong magtulungan, ma. Huwag na tayong magsisihan pa. Wika ko pa. Tumahimik naman ang aking ina at hindi na nagsalita pa. Tara na po, ma. Magpatuloy na tayo sa paglalakad para marating na natin ang pinagtataguan ng kapatid ko. Aya ko sa kanya at inalalayan ko na siyang maglakad. Sinabi ko pa sa kanyang sana hindi na lang siya sumama dahil natitiyak kong mahihirapan lang siya. Nakangiting nagwika ang aking inang hindi siya mapalagay sa bahay hanggat nasa labas ako at hinahanap ang kapatid ko. Ayaw niyang maghintay na lamang sa bahay dahil natatakot siyang baka isang araw babalik na lamang kaming dalawa ng kapatid ko na wala ng buhay. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad namin ay hindi ko na narinig ang pagreklamo ng aking ina. Mga 10 minuto mahigit pang nakalipas bago namin narating ang isang maliit na kubo na gawa sa kugon lamang. Nandito na tayo. Saad ng albularya. Agad na nag-orasyon ang matanda at nag-ihip sa kawalan. Tinanong ko siya kung para saan ang kanyang ginawa. Sinabi niya namang para daw kung sakaling magtangka umanaw ang kapatid ko na tumakas ay hindi siya makakaalis. Hindi pa man natapos sa pagsasalita ang albularya ay lumabas na ng kubo si Aimee. Galit na galit itong humarap sa amin. At anong ginagawa niyo dito? Galit nitong tanong at halos lumuwa na ang mga mata sa labis na panlilisik. Narito kami para sunduin ka, anak. Malumanay na sabi ni Mama. Agad namang humalakhak si Aimee. Anak, nagpapatawa ka ba? Ngayon ko lang narinig ang salitang iyan mula sa inyo, ma.
Nakangising wika nito. Patawarin mo kami, Amy. Maluhaluhang paghingi ng tawad ni Mama sa kapatid ko. Patawarin? Bakit? Sa anong dahilan? Halos ginawa ninyo kaming tao-tauhan ni Kuya. Gusto nyo lahat ng sasabihin ninyo susundin namin. Pananamit, pagkain, lahat na lang. Kayo ang masusunod, pati ang pagkikipagkaibigan namin. Pinagbabawalan pa ninyo. Ang gusto nyo lang ay ikulong kami sa bahay habang buhay. Hinanakit nitong sabi habang walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Anak, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Kami ng papa mo. Isa pa, yang si Papa, kahit minsan ay hindi niya ako pinakinggan. Saad nito. Amy, wala na si Papa. Wika ko. Agad naman itong tumingin sa akin at nanlaki ang kanyang mga mata. Kailan? At papaano? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ipinagtapat ko sa kanya ang buong pangyayari simula nang umalis siya sa bahay. Natahimik naman ang kapatid ko at hindi alam kung ano ang gagawin. Amy, pakiusap. Umuwi na tayo. Sumama ka na sa amin ni Mama. Kailangan ka ni Mama. Mahinahon kong sabi. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Saad nito at hindi makatingin ng diretso. Pero bakit? Tanong ni Mama. Hindi niya sinagot si Mama, bagkus ay yumuko na lamang ito at tahimik na humikbi. Iha, tutulungan ka namin para matanggal ang nasa katawan mo. Kaya huwag kang mag-alala. Biglang sabat ni Manang Anita nang mahulaan nito kung ano ang dahilan at bakit hindi pwedeng umuwi sa bahay ang kapatid ko. Agad namang nag-angat ng tingin si Amy at hindi makapaniwala sa narinig. Totoo po? Tanong nito. Oo, Iha. Kaya ka nga namin hinahanap eh. Kaya pakiusap, sumama ka na sa amin. Malumanay at mahinahong sabi ni Manang Anita. Nag-aalangan pa ito noong una, pero kalaunan ay nakumbinsi rin namin. Pwede bang dumaan muna tayo sa aking tahanan? Wika ng albularya na kaagad naman akong tumango. Nang makarating kami sa bahay ni Manang Anita, agad siyang sinalubong ng isang magandang dalaga. Unang tingin ko pa lang sa babae ay naagaw na kaagad niya ang atensyon ko at hindi ko maipagkakailang talagang naakit ako sa dalaga. Alan, iho. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita tinatawag pero nakatingin ka lang sa apo ko. Yugyug sa akin ng albularya. Opo, ayos lang po ako. Nahihiyang sagot ko. Siya si Sonia, ang apo ko. Pakilala ng matanda. Ako si Alan. Siya ang Hindi ko na naituloy ang sasabihin ng magsalita si Sonia. Ikaw yung babaeng laging dumadalaw sa panaginip ko. Ikaw si Amy na humihingi ng tulong ko. Tanong nito sa kapatid ko. Oo. Sagot ng kapatid ko. Agad itong lumapit sa kapatid ko at hinawakan ang ulo nito. Napaatras ako ng bahagya nang makita kong naging purong puti ang mga mata ni Sonia. Maya-maya pa ay binitawan na niya ang kapatid ko.
Agad naman siyang tinanong ng albularya kung ano ang nakita niya. Anong nakita mo, Apo? Hindi siya ang pumapatay, Lola. May nakita akong dalawang nilalanggayan niya. Sila ngayon ang naghahasik ng lagim. Wika ni Sonia. Ano ang ibig mong sabihin, Apo? Nakita ko sa aking balintataw na hindi si Aimee ang pumapatay sa mga tao kundi iba. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha kasi mayroong humaharang. Anya. Sa palagay ko ay kailangan na nating umalis dahil malapit nang lumubog ang araw. Wika ni Manang Anita. Umalis na kami at masaya ako dahil kasama namin si Sonia. Pagkarating namin sa bahay ay dumidilim at nagsimula ng magwala ang kapatid ko. Kaya agad naming inayos ang kanyang kwarto. Italin niyo ko. Pakiusap. Sigaw at pagmamakaawa ng kapatid ko. Kaya wala na kaming magagawa kundi ang sundin ang gusto nito. Itinali namin ang kanyang mga paa at kamay sa higaan. Maya-maya pa ay nagsimula na itong magbagong anyo. Naging isa na siyang nakakapangilabot na aswang matapos magpalit ng anyo. Halos mapigtas din ang kanyang tali dahil sa lakas ng pagwawala niya. Kaya naman ay agaran ng nag-usal at nagritual ang albularya para patibayin ang panaling nakatali sa kapatid ko. Lola, nandito na sila. Biglang sabi ni Sonia. Sino? Tanong naman ni Mama. Yung dalawang aswang. Sagot nito. Agad namang lumabas ang albularya, kaya sumunod kami sa kanya. Anong kailangan ninyo? Bakit kayo nandito? Malakas na sigaw ng albularya. Sabay hinampas-hampas ang buntot pagi sa kawalan. Mula sa madilim na sulok ay lumabas doon ang dalawang malalaking itim na asong may nakakapanghilakbot na wangis. Kaya naman napaatras kami ni Mama. Sa isang korap lang na mga mata ko ay nagpalitan niyo ang mga aswang. Naging kawangis na ito ng isang tao. Nandito kami para iparating sa inyo ang mensahe ng aming ina. Panimulang sabi ng babae. Ano yon? Matapang na tanong ng albularya. Ang sabi ng aking ina, huwag kayong mangialam ng apo mo kung ayaw ninyong madamay. Sabihin mo sa kanyang hindi ako natatakot sa inyo. Kaya huwag niyong pakialaman kung ano man ang gusto ko. Huwag niyo akong tinatakot. Galit na sabi ni Manang Anita sabay talikod. Kung magmamatigas ka pa rin at patuloy sa pagtulong sa pamilyang yan, tinitiyak namin sa iyo na maraming buhay ang mawawala. At hindi lang iyon, mas lalong magdurusa ang babaeng iyon. Nakangising sabi ng babae. Tinatakot mo ba ako? Madiing tanong ng albularya. Sabay taas sa kanyang kamay at aakmang mangbabato na ng tigalbo. Kaya naman umatras ang dalawang nilalang at agad na tumakbo papalayo. Bumalik naman kami sa kinaroroonan ni Aimee at nakita namin na mas naging agresibo pa ito. Tumutulo ang kanyang malapot na laway at ang kanyang mata ay namumula na nagbabaga. Sonia, tulungan mo ako dito. Alan, kunin mo. Akin ang mutya, dali. Utos ng albularya. Dali-dali naman akong kumilos. Nang maibigay ko na sa matanda ang mutya ay agad niya itong pinatakan ng dugo na mula kay Aimee. Naging kay pula ang mutyang pinatakan ng dugo
Nakita kong may mga binubulong-bulong siya sa hawak na mutya. Tapos ay hiniwa niya ang braso ng kapatid ko at tulang sabi-sabing ibinaon ang mutyang hawak-hawak niya. Ilang sandali pa ay umatungal ng pagkalakas-lakas ang kapatid ko. Sobrang nakakapangilabot ang pag-atungal nito at talagang nanonood iyon sa kalamnan ko. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging agresibo si Aimee. Nais nitong makawala mula sa kanyang pagkakatali, habang si Manang Anita naman ay patuloy pa rin ito sa pag-uorasyon. Ilang sandali pa ay mas lalong lumakas ang hangin. Rinig na rinig ko na ang malakas na paghampas ng mga sanga sa bubungan ng bahay. Makaraan lamang ang ilang sandali ay gayon na lamang ang gulat ko, nang bigla na lamang nag-iba ang boses ng kapatid ko, na para bang sinasapian ito ng kung sino. Hindi mo kayang tanggalin ang sumpa na ipinataw ko sa pamilyang ito, Anita. Biglang sabi ni Aimee sa kakaibang boses. Tumigil ka, Oreng. Matagal na panahon nang pinaghihirapan ng pamilyang ito na wala namang kasalanan sa iyo. Itigil mo na ang iyang kahibangan mo. Sagot ng albularya. Tama, wala silang kasalanan pero nananalaytay pa rin sa kanilang mga ugat ang dugo ni Minandro at Koreng. Ang dalawang taong nanakit sa akin, sila ang dahilan kung bakit itinakwil ako ng mga magulang natin noon. Pagkatapos noon ay ginahasa ako ng 3 lalaki at ang masaklap pa doon ay nagbunga ang ginawa nilang kahayupan sa akin. Kaya naman ipaparanas ko sa kanilang kaapu-apuhan ang sakit na dinanas ko noon. Sigaw nito. Nagulat ako at nanlaki ang mga mata nang malaman kong kapatid pala ng matandang albularya ang dating kasintahan ng abuelo ko. Matapos kong malaman ang lahat ay nakaramdam ako ng awa kay Aureng dahil sa pinagdadaanan nito. Nakikiusap ako, Ate Aureng. Tigilan mo na ito. Hanggang kailan ka maghihiganti? Hanggang kailan mo dadalhin sa puso mo ang galit at poot na nilikha na ng nakalipas? Pakiusap, ate. Tama na. Wika ng matandang albularya. Dahil sa pag-iusap ni Lola Anita ay biglang nawala ng malay si Aimee. At unti-unti na itong bumabalik sa dating anyo. Kaya agad itong nilapitan ni na Mama at Sonia. Tumingin ako kay Manang Anita. Napansin kong may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Kaya nilapitan ko ito. Ayos ka lang ba, Manang? Tanong ko. Oo, ayos lang ako. Tipid nitong sabi. Pero alam ko, Sir Casper, hindi maayos ang matanda. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang kalagayan ng kapatid ko. Paminsan-minsan ay nagiging agresibo ito, pero hindi ganun kalala. Dahil sa mutyang nakabaon sa katawan nito na siyang pumipigil. Di lumaon ay hindi na rin kami ginambala. Naging kasintahan ko rin si Sonia at hindi naman tumutol si Mama sa aming pagmamahalan. Medyo tinatamad na po akong magsulat, Sir Casper. Kaya dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwento kong ito. Nawa ay magbigay ito ng aral sa inyo. Na huwag saktan ang damdamin na nagmamahal. Kasi mahirap mabaliw kapag puso na ang tinamaan. Muli po, ako po si Alan ng Bicol.